Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lian ng hashtag #WalkWithLan. At ito ang ating espesyal na episode sa hashtag #WalkWithLan, ang channel na walang takot na naglalantad ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakamagong iskandalo sa gobyerno, ang Blue Ribbon Panel na posibleng gamitin ang testimonya ni ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo habang nagre-resume ang probe, no? Ayon sa isang analyst, mga kaibigan, parang sini ito. Flood control projects na dapat magligtas sa atin mula sa baha, pero sa halip binabaha tayo ng korupsyon. Ano ba yung DPWH na yan? Department of Public Works and Highways o Department of Pocket Wealth and High Kickbacks? Pero seryoso ito ay totoo base sa mga ulat mula sa Senate hearings noong 2025. Una, shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas, mga kababayan sa Maynila, Cebu, Davao. Kayo ang unang apektado ng mga proyektong ito na puro anomalya. At sa ating mga OFW sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan, at Italy. Salamat sa inyong remittances na nagpapahigpit sa ekonomiya. Pero bakit ba laging nauubos sa bulsa ng mga korap? Kayo ang bayani pero ang gobyerno parang kontrabida sa telenovela. Kung baguhan ka rito mag-subscribe na. Pindutin ang bell icon para sa notifications. Sumali sa membership para sa exclusive content tulad ng behind the scenes sa mga ganitong investigative pieces. Hashtag laban para sa katotohanan. Ngayon, suriin natin ang mga katotohanan. Noong September 2025, nagsimula ang Senate Blue Ribbon Committee probe sa anomalous flood control projects ng DPWH. Si Roberto Bernardo, dating undersecretary, ang naging star witness sa kanyang testimonya. Inilahad niya ang mga pangalan ng mga politiko at opisyal na umano'y tumatanggap ng kickbacks. Sino-sino? Si Senador Bong Revilla, Nancy Binay, Chis Escudero, Jingo Estrada, dating Senador Saldi Co at mga undersecretary tulad ni Manuel Bonoan at Cathy Cabral. Ayon sa kanyang affidavit, may ledger ng mga commitments, euphemismo para sa suhol. Mga kaibigan, parang shopping list ito sa mall pero sa halip na groceries, kickbacks ang binibili. Si Bonoan, dating DPWH chief, umano'y nagbigay ng maling coordinates sa Malacanang. Ano ba yan? GPS ng korupsyon? Okay sir, ang baha ay sa Bulacan pero ang pera ay sa bulsa ko. Pero tragic ito para sa mga nasalanta ng bagyo. Base sa ulat ng ABS-CBN at Inquirer noong November 2025, si Bernardo ay nag-implicate ng higit pang pangalan, kabilang ang mga current lawmakers. Ang probe ay tungkol sa billions na nawala sa peking proyekto. Pera sa dapat na flood barriers, pero nauwi sa luxury cars at mansions. Para sa mga kabataan, ito ay kinabukasan ninyo. Naninanakaw kayo na nag-aaral online habang ang pondo para sa infrastructure ay nawawala. Shoutout ulit sa mga Pinoy sa US at Canada. Alam nyo ba na ang remittances ninyo ay nagpapahigpit sa GDP pero 20% nito ay nawawala sa korupsyon. Sa Australia at UK, kayo na nagpapadala ng balikbayan boxes, isipin ninyo bakit ba laging may butas ang dike ng gobyerno. Mag-subscribe na para sa higit pang ganito at sumali sa membership para sa question and answer sessions. Pumunta tayo sa core, ang testimony ni Bernardo sa hearing no November, November 14, 2025. Inilahad niya ang supplemental affidavit. Sabi niya na may Cabral files, ledger ng mga kickbacks. Sino ang implicated dito? Bong Revilla, 200 million pesos. Nancy Binay, 150 million pesos. At iba pa, si Bonoan umano'y nagbigay ng wrong info sa Malacanang. At si Cabral, namatay siya tragically noong December 2025 na tinawag ni Senador Ping Lacson na big loss sa probe. Kaya parang teleserye ito Si Bernardo ang whistleblower na biglang naging hero, pero bakit biglang nag-recant tulad ng ibang witnesses? Sabi ng Malacanang, huwag magpabudol. Pero sino ba ang budol? Tayo, mga taxpayers sa Hong Kong at UAE. Kayo na nagtatrabaho 12 oras isang araw, ang pera nyo ay nagiging flood sa bulsa ng iba. Ayon sa Rappler at ANC reports, ang probe ay nag-resume noong Enero, January 2026 at
Ayon sa analyst, mula sa recent YouTube at news, gagamitin ang testimonya ni Bernardo dahil sa over-reliance dito. Bagaman, bothersome daw, sabi ni Senator, sino ba to? Senator, may isang senador. Para sa mga OFWs, ito ay dahilan kung bakit mataas ang taxes at mababa ang serbisyo. Remittances ninyo, nauubos sa anomalya. Para sa mga kabataan, gamitin ninyo ang social media para mag-demand ng accountability. #WalkWithLan. Ngayon critical na tingnan bakit laging ganito sa Pilipinas. Ang Blue Ribbon Panel parang award-giving body. Pero sa halip na trophy, kickbacks ang ipinamimigay. Si Lacson chairman parang detective sa CSI. Pero ang krimen ay ang buong DPWH. At si Bernardo hero o oportunista. Sabi niya, full cooperation pero baka may hidden agenda. Base sa politiko at next News, ang korupsyon ay systemic mula Duterte admin hanggang Marcos. Epekto sa Denmark, Japan at Italy, kayo ng mga Pinoy expats, alam nyo na ang inyong bansa, ang infrastructure world class. Pero dito puro ghost projects. Para sa mga kabataan, ito ay dahilan ng brain drain. Bakit? Manatili kung ang pondo para sa edukasyon ay nawawala. Sa mga manonood sa Denmark, Japan, Italy, salamat sa inyong kwento ng success abroad. Pero balik tayo para baguhin ang sistema. Mag-subscribe na at mag-comment down below. Ano ang tingin niyo sa probe? Sumali sa membership para sa live discussions. Update mula January 2026, ang probe resumes at posibleng subpoena si ex-Yusek Cabral pero patay na. At higit pang witnesses tulad ni Henry Alcantara sa gagamitin ang testimonya ni Bernardo para sa unsealing ng evidence. Parang Pandora's box, kapag binuksan, lalabas ang lahat ng multo ng korupsyon. Sino kaya ang susunod na mag-testify? Baka si Torre na try to take custody ni Bernardo. Para sa mga OFWs, ito ay epekto ng ekonomiya. Mataas na inflation dahil sa nawawalang pondo. Mga kabataan, gamitin ninyo ang vote nyo sa 2028 elections. Pag-usapan natin ang broader impact. Flood sa Pampanga, Bulacan, libo-libo, libo-libong nasalanta. Pero ang projects, anomalous. Ano ba yan? DPWH, flood control o flood of cash. Sa UAE at Hong Kong, kayo ang nasa disyerto o high rises, isipin ninyo. Dito, ang tubig ay kaaway, pero ang pera ay kaibigan ng iilan. Base sa stats mula World Bank, via news, corruption costs 10% of the Philippines of GDP yearly. Para sa mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Mag-aral ng journalism, law para labanan ito. Siyempre, mag-aral din ng IT. Shoutout sa US, Canada, Australia. Kayo na may strong anti-corruption of laws, ibahagi ang best practices. Mag-subscribe na para sa mga daily updates. Iba pang links ang BGC Boys na planong mag-recant, sabi ng Malacanang. Okay, BGC, Bonifacio Global Corruption. Mga kawok, salamat sa panonood. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy. Mag-subscribe na. I-like, i-share, sumali sa membership para sa hashtag Laban para sa Katotohanan. Hanggang sa susunod, katotohanan ang sandigan natin, mabuhay ang Pilipinas.